So nag-start kami dito, sir, ito lang itong kubo na to. Yung isang malaking kubo na yan, dito yung nakapwesto, itong first na kubo na yan. Itong ginagawa Then yan. siya yung una naming accommodation na may kwarto. Pero actually, para sa amin lang talaga yan Pati yung itong tinatayuan na itong may block na yan. Ano lang din siya dati, parang pavilion lang din siya. So, tambayan lang, pang family lang yung mga teammates namin ni Mrs., yung mga friends namin, na ano siya, na parang sabi nila, nung napopost na, sabi ng mga fans, i-share nyo naman yung location, share yung area, kasi ang ganda nga daw po nung vibes din dito, pati yung ilog nga, ang lapit. Diba? Kaya yun, kami magpa-rent ng ng tawag nito, ng place namin, kasi ang dami nagagandahan Ayan, si Ken po, at saka si Kai. Si Kai. Yeah, I'm sure maraming mga nakakilala. Mga sikat na volleyball. Pro volleyball siya. Pro volleyball. Ayan. So kakaiba rin yung kwento natin ngayon kasi from sports to campsite. Campsite naman. Are you planning to enter farming? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Tuloy na ang agribusiness meet and greet sa August 18, 2024. Gaganapin po yan sa Gazebo Royal, sa Visayas Avenue, sa Quezon City. Strictly no walk-in. Kaya mag-register na habang mayroon tayong early bird promo from 3,000 pesos to 2,500 pesos na lang. Kasama dyan ang dinner buffet, makakasama ninyo, makakausap ninyo ang iba't ibang naging guest dito sa agribusiness. Plus, mayroon tayong mga guest speakers na talagang special at kayo naman talaga ay i-inspire nila sa kanilang mga success stories. Possible. Actually, inaay ko yan na pag nakaipon dito, inaay ko magkaroon ng medyo ganyang rice fields na may yung parang, pero parang ibang farming naman na merong merong accommodation sa area mismo. May consultant naman natin. May consultant naman kami si Sir Buddy. Tama ba? Sir Buddy. Consultant. Kasi actually sir, kaya namin naiisip yung may accommodation. Ang gusto kasi nung iba na mga nagiging friends namin na yun nga, may mga friends natin sa yung medyo may pera. Gusto nilang ma-experience yung mga anak nila. Ma-experience na nagtatanim ng mga palay, ng mga kung anong sa mga agriculture. So yun yung naisip namin. Parang pwede silang tumambay. So part pa ng property niyo to? Yes, ang likod. Hanggang dulo pa po. Yung sa dulo na yan, yung part na yan. Ayan. Malaki rin. Ano lang po ito? Ilang parang hectares nasa 5,000 square meters. Half. Half hectare lang po ito. Nag-start kami, ito lang. Ayan siya. So, sobrang raw pa niya. Pang raw camping pa niya. Actually, may appeal nga yung raw Yung iba, actually, mas gusto nila yung raw, sir. Oo. Ito lang tayo. Ano naman tayo, yung mga Ilocano, sanay sa taltalon. When? Kobe, come here. Talagang may rice field pala talaga kapitbahay mo. Yan. Ito po, itong area na to, ang isa namin gustong mangyari is parang glass house naman siya. Dito siya nakapwesto, pati ito. Tapos merong dipping pool na nakaharap sa rice fields. Oo. Maluwang pala yung Maluwang pa po yan. Maluwang pala yung mga rice field dito sa community. Parang nasa mga pa yan, 5 to 10 hectares pa po yung area na yan. Wow, malaki pala. Malaki pa po ito. Pati yan. Ito yung nasa baba ng mga tanay, overlooking doon. Tapos nakikita yung Sea of Clouds. Dito naman yun. Ito pala yun. Ito siya. Ito pong side na to, wala kaming plan na itayo siya ng mga bahay.
ito kasing pag ganun po, parang letter L. Kasama pa po to sa property. Then gusto namin, rice field lang. Rice field lang so, para talaga siya. pagising mo ng umaga, kita mo May green. Kasi yung area po talaga na to, yan. Yung bundok na nakikita nyo ngayon, wala yan. Pagdating ng mga taglamig, yung mga rainy season, automatic yan, mga 6 a.m. kahit mga 3 a.m. pa nga lang, wala na yan. Wala ka na makita. Wala ka na makikita. Minsan yung, ano nga po yung clouds, yung fog, napupunta na sa loob ng ano, bahay. ng bahay. Wow. Ganun siya ka-fog dito hanggang sa dyan na yan, hanggang dyan sa dulo na yan. na yan. Ano yan, creek? Oo, sapa na, pang irrigation na yan. Sapa. Ano siya. Siguro pati ito dati rice field din to. Rice fields din po ito. Kaya ito lang ang i-develop namin na area. Yan, kasama na yan mismo na ito. Ang galing. May ganito pala rito. Ano lang din kakatanggal lang ng palay. Pero Kakaani lang. itong part na to is naanahan siya, Napeste po natuyo. siya. Kaya nakikita nyo po yung ibabaw na yan. Hindi nakapag-ani kasi nawala ng supply ng water. Yung drought. Nag-drought po siya. Yung Yung sobrang sobrang drought. init. Sobrang Sobrang init natin na time. Ano ito? Community yan? Yeah, barrio area na po yan. Yung ano na yan. May barrio talaga Opo. dyan. Ayan yung ano na. May Ayan ano yung, po dyan, school. May sentro. may sentro May siya. school, Barangay may ano yan. mall. Barangay Tinukan tayo sa itong area na to ng Campo Enrico. Oh. Diba di mo isipin na parang 1.5 hours lang or 2 hours away lang from Manila, may mga ganito pa. Iba na itsura. Iba na itsura, di ba? Hindi ka na pupunta na Ilocos, di Hindi ba? na. Pero nakakamiss din. Actually, bahay namin sa Ilocos, sir. Ano lang din bundok lang din, nasa paanan lang din kami ng bundok. Saan nga ba sa Ilocos kayo? Ilocos Norte, sa Banggi. Banggi. Sa mga windmills. Di ba may tama, sa windmill. Oo, sa windmills lang. Doon ako doon ako from kinder to grade 5. Oh. Diba? Marami pang ano dyan. Marami pa po itong community na yan. May falls pa po yan. Oh. Yung black na mga bundok po na yan, may mga nakatira pa po yan doon. Actually po, parang dito banda ang general na car Quezon na yan. General na car na yan. Apo, yung Umiray na daanan, doon na po yung papunta. Oh. Marami nung unang punta nga po namin dito, di namin alam na may mga tao pa pala doon sa dulo na yan. Akala namin hanggang dyan lang. Na-try kong motorin, tsaka kami ng pick-up. Ang dami pong community ron, mga Dumagat tribe. Ayun yung Dumagat nga yung Dumagat tribe. Sabi ni Sophia kanina, naku, ang tatangkad na interview natin, good luck tayo. Dapat pa nakaganto ako. Dapat yung stick mo sa Oo, medyo malaki-laki. Yeah. Maraming mga, alam ko dito, may rubber tree, ibabaw. Oh. May daddy Tapos rolling of, of hills yan. Hills po yan. Dire-diretsong ganun. Sunod-sunod dyan. Ang next nito, ang alam ko po ay Barangay Mamuyaw. Suunod ay Laiban. Yung Sahod nila kay. Sahod. Laiban. Ayun ang next na nila dyan. Ito po pasahod yun ng tao Ilan na tao nyo rito? 2. Bali, 6. 6? 6 po yung mga gumagawa. Gumagawa lang muna. Labor natin. Tapos yung sa bubong namin, sir, kinukuha pa namin yan sa Quezon. Yung anahaw. Yung anahaw. Kasi dito, siya, pero na sobrang bundok pa, hindi nila masyadong kilala yung anahaw dito Hindi nga nila. Hindi nila masyadong iba yung parang minamarket nila mga luya. Yan, yung mga dumagat dito. Luya, ano pa ba, yung kamote. Kamote. Mga fresh na honey talaga yan, meron dito. Talaga? Ang dami meron dito. Pa rin. Hindi kaya fake yun? Hindi. Talagang Totoo kasi yan. namamaga pa yung yung tao. Pero hindi, legit po talaga na honey siya. Yun ang dyan. Yung po sa kabila na yun, puro na yan. Yung di ba may mapuno dyan sa baba? Oo. Dumagat tribe na po yan. May Nakakagulat, no? May plain dito. Isang habayan. Oo, may plain. Actually, itong may area rice namin, field. nakaswerte po kami rito sa area Kasi, nung ibang area na dito, na campsites, parang bundok na agad. Pero malamig naman talaga sa kanila. Advantage sa kanila kasi mapuno. Ito naman, malawak na view naman siya. Yun ang niya. Yun ang medyo maganda sa kanya. Kaya pwede kang tumulala talaga sa area. Nakatulala ka lang dyan, nagkakape.
Kasi ito, kaya po itong ano itong area na to, yung ginagawa na yan. Lalagyan namin yan ng ng maliit na cafe, tapos parang mini bar din. Para pag gabi, pwede ka nang mag whiskey. Pagdayo mo dito. Pagdayo mo dito sa amin. Tapos glass house yun, yung kulay black na yan. Sa area ito nasa taas, may taas. Glass house naman siya. Pero itong area namin na to, sir, hindi yan magiging hindi nagiging crowded to. Kasi ang iniisip ng tao, ano na to, parang dead end na. Kaya tahimik lang yung area na mismo. Hindi masyadong maingay. Saka hindi crowded yung ilog. Kasi ang maganda naman po dito sa sa barangay, pag wala kang accommodation, wala kang confirmation ng booking, harangin kanila dun tatanungin ka po nila. Tapos ilalagay kanila sa area kung saan ka po pwedeng mag-camp lang. Kasi hindi naman po pinagbabawal na maligo sa ilog, pero pinagbabawal po nila mag-stay yung sasakyan sa mismong ilog kasi nga yung mga unwanted na mga oils baka mapunta sa tubig. Baka yung mga langis-langis mapunta sa mga isda. Kawawa naman. Ayun naman po. Saan kayo natutulog ngayon? Bale, pag ganyan po, naglalatag lang kami ng o kaya nag-open kami ng tent na net lang. Kasi mas masarap yung hangin ng Malamig naman po siya pag gabi. Safe naman dito. Maayos. Safe naman po dito. Naman na po dito safe na, wala nang masyadong makukulit. Kahit naman po experience namin dito for 4 years na kami rito. Kahit naka-open po yan, wala pa siya yung parang salisig, gano'n, wala pa yung theft, wala. Saka mababait naman po tao dito sa sa Tinucan, yung mga locals dito. Dito medyo ka pa mato-challenge ka pa. Pero yan ang gusto ng guest mo? Yes, yung tawid-tawid. Yung iba naman po, pag hindi naman sila makatawid, papunta rito, sinasalubong namin sila doon sa bungad. Sa parang parking space doon. Tapos doon namin sila pinapapark. Tapos sasakay namin sa pick-up. Maganda experience nyo rito, sir, punta ng falls. Sobrang layo pa? Mga 15 river crossing pa. Mga 45 minutes pa. Talaga? Oo. Pero may kalsada? Naman po, pero rough road siya. Rough road pang dyan ang area. Pagkatapos ng Santa Ines, yung medyo rough road yung dadaanan. Pag malakas ang ulan, tapos kunyari bumaha, medyo mahirapan na yung sasakyan pag hindi 4x4. Pero pag yung panahon ng mga tag-initas na grader naman yung kalsada, kaya kahit 4x2 Kaya yung tumawid. Kaya ang ginagawa po ng iba dito, parang magka-camp sila rito sa area. Tapos maglilibot naman sila ngayon sa kung saan-saan. Yung iba nakamotor, mga dirt bikes. Kaya napabili din ako ng kasi napasama rin po ako Minsan tagos, maglulumutan ka, tatagusin mo na sa Real Quezon, mga yan. Papuntang Real din yan? Opo, din po ang parang ikot-ikot lang. Ikot-ikot na lang din siya. Tuloy-tuloy din ang paswaldo mo rito? Opo, tuloy-tuloy din talaga. Kasi may kami rito, sir. May plano talaga dapat kami rito dati na taniman to. Parang sobrang boom rin kasi nung camping, tsaka mga accommodation. Tsaka ko pag nakakita ko nung parang rice fields, tapos parang style mo, yung parang glamorous na kwarto, tapos nasa kapalayan. Parang ganda rin kasi. Ganito lagi dito ang climate, parang hindi mainit. Pero itong year lang po na to na na yung sobrang init talaga na experience. Anong summer? Yung summer. Iba talaga siya. Ito yung mga dineliver. Ito po yung anahaw. Ayan, dineliver sa amin. Galing pa ng Quezon. Ito pa namin sila in-order. Kasi ito yung nakakabit ngayon? Opo, yan dyan sa area na yan. Bali, ang gumagawa po niyan, lolo ko. Ini-import ko pa siya galing ng Quezon. Tapos sila gumagawa niya mismo. Pati yun, siya lang din gumawa niyan, yung kubo na yan. Pag tagbagyo, malakas ang bagyo rito? Pag hindi naman po tumama dito sa sa Calabarzon, hindi naman po siya sobrang lakas. Wag lang po yung tuloy-tuloy na ulan na mga 2 hours. Po yung tubig na yun, medyo tataas. Magano? Pero anong maganda naman po dito, hindi siya yung parang flash flood prone. Unti-unti. Ang nangyayari po kasi sa sobrang haba ng tatakbuhin, mauuna muna yung kulay brown.
Tapos siguro mga ilang minuto ulit, saka naman yung parang dahan-dahan na umaangat na. Hindi siya yung parang unlike sa ibang province na ano, parang isang bultuhan agad. Ang naano po namin dito is si Bagyong Karding. Yun ang experience namin to. Umangat po dito yan eh. Oh? Yan. Ang tubig? Opo, umangat po dito yung Bagyong Karding na yun. Pero ano lang naman siya, apaw lang. Parang apaw lang siya ron, pero hindi siya yung ragasa. So accommodation mo may platform? Opo, naka-platform. Tapos yung safari tent. Diyan sila magpuput up ng tent? Hindi po, bali naka-ready na po siya na tent. Nandyan na, naka-ready na talaga. Mag-ano na lang po sila dyan. Parang check-in na lang po sila dyan. Tapos yung ano namin, meron na silang parang bed and breakfast na po nga ang style eh. May Mulberry bunga. pala. May bunga. Yan. I-prune mo para dumami. Yun nga po eh. Kaya minsan yung mga bisita, ito ang hinahanap. Kaya hindi ko na po ito pinutol eh. Harap po, tamis. Baka may ano lang siya. Dati sobrang rupo talaga to. Kami lang under dito, as in wala yan. Yung area na yan. Tapos yung tubig po dito, blue-green talaga siya. Kaya po minsan mas gusto namin na tumaas yung tubig sa ilog. Kasi nawawala yung ano, parang nare-reset niya. Yung isa ba po, yun, parang tuyo na yung tubig. Ito kasi continuous lang talaga siya na medyo malalim siya dyan. Yung area na ito. Malaki rin yung ilog. Malaki rin yung ilog. Opo, malaki rin. Pag mataas po ang tubig, hanggang dito po yan. Yung, ano. Pero dito po, medyo mababaw na. Parang pang-pang na lang. Hanggang hill na lang. Ayan, anak ko yun eh. Nasa gitna. Ilan pa anak mo? Isa lang? Isa pa lang po. Lahat yan, mga pamangkin ni Pinsan. Mrs. Pinsan niya yan. Ayun yung view sa ano. Maganda. Tahimik lang. Saka hindi po nakakatakot ang ilog dito eh. Kasi pantay lang din siya. Wala siya yung parang biglang lalim na ano. Kaya yun yung inaanaran namin minsan sa ano, sa mga mag-check-in sa mga guests na safe yung ilog. Pero syempre bantay pa rin namin dahil hindi mo rin masabi. Ayun po. Boom kasi talaga yung camping yun. Hanggang ngayon? Malakas pa rin. Malakas pa rin. Kasi minsan... Pero ang dami nyo dito Sunod-sunod? Sunod-sunod yun, di ba sa unahan? Ano attraction nila doon? Wala silang ilog? Nag-ano po, nag-ATV, tapos pupunta dito. Dito rin ang punta. Dito rin po ang punta. Nag-ATV lang sila. Marami naman po siyang pwedeng puntahan pag nag-ATV siya. Kasi may ATV rin po kami dyan 5. Pwede kang pumunta rin sa Dapulong, sa parang pang 5 ilog pa siya. Tapos... The same ilog lang yun na cross mo lang. Cross lang din siya. Kaya, kasi pag tinignan mo siya sa aerial view, para siyang anaconda, para siyang ahas. Na naggaganon-ganon lang. Lanatin River to ang tawag dito eh. Itong area na to. Malinis to, hindi kagaya doon sa Daraitan. Malinis po ito kasi nasa baba natin si Daraitan. So ang tubig nito pupunta doon? Opo. Ito papunta doon doon, pababa doon. Tapos yung pinanggagalingan din po, parang nag-go-wide din po siya eh. Yung falls na kinabuan, tapos may ibang area rin po na pinanggagalingan siya rito sa kabila eh. Dito banda. Hindi ka pa nagpo-promote? Hindi pa masyado sir. Bali, kaya lang siya naging medyo tumunog dahil dun sa mga volleyball players din na dito. Nakasama namin lagi yung mga kaibigan namin. Na pumupunta rito? Pupunta rito. Nakikita din nila. Lalo na ngayon, i-promote mo pa. Diba? Ito sir, pag mo yan, Antipolo na yung kabila niyan eh. Antipolo. Talaga? Inakyat na po namin yan. Bali, marami kang pwede talagang gawin dito na activities. Pwede kang mag-hiking. Antipolo na yung Kalawis, ganon? Kalawis na po yan. Yung baba niyan. Okay. Makikita na po yan, kung nasa Shell Boso-Boso ka, tapos pag nakatingin ka rin sa bundok dito, di ba? May makikita kang isang maliit na parang puting building.
parang sa right side, nakaharap ko rin sa bundok sa right side. Yun yung dating building ng SAF, alam ko eh. Asan? SAF, dito pa po yun, di ba bundok na yan? Sa kabila pa yan. Kabila pa yan. Building po ng SAF yun ang alam ko ng una. Tapos, parang ito po, kabila niyan, mga ano yan, isang malapad na pa-slope na ganyan. Tapos, may school dyan eh. May elementary school. Yung area na yan. Tanay din yan. Antipolo. Antipolo na po yun. Binibidyoan ko ito, Tanay, Antipolo, Tanay, Antipolo. Makikita mo talaga isang buong Antipolo. Tapos building na, makikita mo na yung mga building dun sa ano. Parang Ortigas skyline na ata nakikita ron. Talaga? Kita na siya. Galing. Kaya sabi ko nga tawag nito, parang paikot lang din eh. Anong barangay kaya yun? Yun lang po, hindi ko sure kung part pa siya ng Kalawis o diretso na to ng... Di ba parang papasok pa ng Kalawis, may San Jose pa? Oo. Ang dami mong pinapagawa, sabay-sabay. Opo, sabay-sabay na siya. Ngayon lang, medyo pahinga sila ngayon. Baka kapusin na tayo eh. Ayan, bali yung riprap din po. Kasi nung tumaas yung tubig, bumaba po kasi yung part na to. Bumaba yan. So, pinapaano namin ng retaining wall na lang si Jan. Sayang yung ano eh. Kanya-kanya na kayo? Opo. Camping kayo dito sir, kasama si ma'am. Sarap na ligo na eh. Sobra. Ano yung mga bata dito, kahit yung mga 5 years old lang, enjoy sila dyan sa area na yun eh. Saka may nahuhuli pa dyan sir mga ano, mga igat. Mayroon pa. Yung mga kumpul ng bato dyan, sinadya nilang lagay dyan yung mga kumpul ng bato eh. Para dumanirahan yung mga isda. Saka paggabi dito, maraming naninilaw dyan, nangunguha ng ano, ng mga talangka. Yung 5 liters na mga ano, mga galon, napupunuli na yun eh, mga mineral water na galon. Mga locals yun, taga dito yung mga locals din po. Pag nasabihan naman ng locals yung mga guest, minsan magmula doon, lalakarin na nila yan. Mamumulot na sila dyan ng mga talangka. Maamoy mo na lang, ginigisa na. Yun ang ginagawa. Ang unang punta namin dito sir, itong area na to, puro pako. Hanggang doon, nung wala pa yung mga bahay na yan, puro pako yan. Pako na yung nakakain? Nakakain. Kaya pag minsan ang almusal namin pag umaga talaga, galing pako tapos ano na, itlog na maalat. Saka maganda rito sir, marami pang ano. Marami pang yung mga wild animals talaga. Nakikita mo rin yung mga ano eh. Pati yung mga ibon. Marami pa rin eh. May guest yata kayo. Hindi naman yung mga katulad niyan. Galingan doon sa ano, tapos dadayo ng swimming kasi mababaw ang mga ilog doon, di ba? Dito rin sila makikiswimming. Dito rin minsan nakikiligo yung mga yan. Nadayo sila ng swimming. Pero makikita mo rin talaga sir pag medyo ano na, no? Makikita mo rin na pag medyo crowded na yung area. May pagbabago rin talaga sa ano eh, sa tubig. Yung tubig na yan dati sir, gandang panahon na. Alam na yan, bluish pa rin yan. Hindi mo makikita yan na ano, na parang nagaganyan. Ang maganda pagka balik nyo sir, punta tayo doon. Sa falls, punta tayo ron. Nakikita mo rin yung mga community ron. Na isipin mo, may bahay pa pala. Kaya ang ginagawa rin po namin dito sir, ano eh, nung bago pa kami talagang full develop dito. Parang gift giving kami lagi sa mga ano. Naalala ko na yung mas mataas yung Isiro. San Isiro, yan dito po banda, San Isiro. Yung ibabaw na yan dito. Ito yung sinasabi mo na tanaw. Opo, yan San Isiro yun, isa. Kasi pag nandun ka sa San Isiro, tanaw mo rin yung sinasabi mo. Opo. Na ano na bundok. Yung may parang may building white. Tanaw mo rin siya doon. Puro ano na nga rin po yan sir, parang campsite na rin siya eh. Yung area na yun eh. Pag nakita mo sa ibabaw, parang nung umakyat kami, parang may nagde-develop ng parang isang resort rin. Buti ito napayagan nila, bawal yan eh. Nag-ano rin po eh. Bali ang ginagawa po, nagkukuha ng permit. Sa PAMBI. Pero ngayon po, since nung may issue sa Bohol, medyo mahigpit. Mahigpit po. Mahigpit sila. Kaya damay-damay po talaga. Ay,
Yun, buti naalala ko. Andun, pinagdala ko sila laing. Laing? Oo, pinagdala. Ayun, laing. Sino nagluto? Si yung stepdad niya po. Ano ko po? Specialty po talaga yun. Kahit si Mayor dinadalan po na. Mayor Willing. Di ba nagkita-kita tayo nun? Sabi niya, Ken, matikmo ko yung laing nyo. Bang sarap, sabi niya. Tapos Hindi, tsaka nung nakita tayo birthday ni Mayor, nung dinala po namin laing, hindi niya hinanda. Tinabi niya. Kaya hindi niya nakita yun dun eh. Di ba may laing dun na isa? Oo, hindi yun. Hindi yun. Tinabi niya. Andito tayo sa Campo Enrico. Dito po yan sa Tanay. Si Enrico, Enrico! So kakaiba yung campsite na to. Talagang kung gusto mo ng nature, yung hindi ka nag-iinarte ng maganda, lahat gusto mo maganda, alternative yan dito. Ibang klaseng ganda, nature yung ino-offer ng lugar. Tingnan nyo, ang daming turista. Nanggaling yan sa iba-ibang campsite, no? At dito sila pumupunta para mag-swimming. Ayan. So yun ang advantage ng Campo Enrico kasi nandito sila mismo sa harapan ng river na to kung saan lahat ng guests gusto dito pumunta para maligo. Kasama pa rin natin si Ken Balwalwa, isang sikat syempre sa larangan ng sports, particularly sa volleyball. Ayan. So, ito yung kanilang campsite, though ongoing ang mga development. Yes Ken. po. Yes. Soon, fully open niya na to in public. Yes, so, excited na nga po kami. Oo. So, nakikita nyo, ang dami pong mga construction going on. Ayan. But yun ang maganda dito sa campsite, no? Kahit na ongoing, pwede ka nang mag-receive ng mga guests. Opo, pwede na. Actually, marami kaming pending ngayon na, na increase. Pero gusto namin talaga yung pagpunta nila rito, medyo relax naman talaga ang pupuntahan nila. Ayan. Okay, Ken, kayo ay nasa sports, maganda yung career ninyo ni Kai, no? Ang ganda-ganda ng career nyo, bakit nyo naisipan na gawin itong ganitong, is this a relaxation lang or sooner business talaga? Actually, nag-start kami relaxation lang, sir, eh. Tapos hanggang sa na-influence kami ng mga kaibigan namin na i-share yung relaxation na namin dito sa area. Kaya naisip namin na gawin na lang din siyang business. At the same time, nagre-relax. Tapos parang gusto kasi namin yung may interaction kami with people. Yeah, kasi medyo iba yung nagiging parang nakakaipon ka ng mga ideas from them, di ba? Malaking tulong din talaga pag may interaction sa isang tao. Kumusta so far mga career ninyo? Connected ka sa NU ngayon? Sa ano po, bali po graduate na kami sa NU. Nasa Army na po ako ngayon. Okay. Nagsundalo ka? Nagsundalo po ako. Okay. Kasi after nung college ko, parang ibang companies, tapos hanggang sa napunta ako ng Army. Okay. So dream ko yun eh. Oh, I see. Pero medyo pa-out na rin po ako sa military, magpo-focus na sa business. Business talaga. Yung partner ko kanina na na-meet niyo, sir, yan, medyo paano kami sa construction naman. I see. Papunta naman kami ron. Oo. Si Kai, si Kai po, sa ano naman siya, sa Maynilad naman siya ngayon. Doon na siya, parang 9 years na po ata siya sa Maynilad. Tapos, tapos na po kasi siya ng pro eh. Medyo papunta na kami sa na kami ng ibang career naman. Talagang naghahanap ng bagong career? Bagong career naman kami. Kasi medyo marami ng bata talaga yung lumalabas na malalakas eh. Aha. Ayun po. Ayan, medyo lumalabas na ulan. Tapusin na natin to. Kailangan din namin umuwi. Kasi hindi ba ako nakapag-impake ng gamit? Naku, magcha-China na pa kayo. Saan tayo, sir? Sa baba? Dito na lang. Dito na lang po, siguro. From stardom yun, no? Yung, kasi sikat kayo sa sports. Sakto lang. Si Mrs. talaga yung pinaka, talagang nag-boom rin yung name niya. Kasi nung college days niya talaga. Medyo patok na patok yung niya eh. Patok na patok yung skills niya nun. Kaya, kahit naman nung nag-pro. Paano yung handle yung transition na yun? Bali, medyo maraming adjustment po eh. Kasi minsan yung time namin sa work, hindi rin kami basta-basta makapunta rito. Kaya minsan may mga down rin kami rito sa pagpapagawa dahil pag hindi mo natutukan, medyo iba yung mangyayari. Katulad nga nyo sa riprap namin, sir. Medyo iba yung design dapat niyan eh. na iba yung nangyari. Kaya medyo
ano rin, mahihirapan ka rin talaga sa ano pag may iba kang commitment. So, kailangan mong bitawan yung isa. Magfo-focus ka talaga sa business. Pero na-enjoy mo? Na-enjoy ko naman. Saka, ano rin naman po yan, kasama po talaga sa cycle yung ano yung medyo may pangit na ano, na part. Learning kumbaga yun eh. Lesson mo naman talaga sa'yo yun eh. Ayun po. Butit naisip nyo na yung early age na nyo, nagpe-prepare kayo doon sa transition from your career sa sports into business. Po. Kasi yung gusto po namin is yung anak naman namin eh. Para sa para sa anak. So para makapag-ano rin po kami, makapagdagdag din kami ng anak. Kasi isa, kailangan ng sundan yun. Kailangan mag-ipon. Kailangan mag-ipon ng pangdagdag, pang suporta pa. Okay. Saka iba po kasi, mas pare-parehas po kasi kami ni Mrs. na mahilig kami sa adventures. So nung napunta po kami rito sa Tanay, sobrang na-inlove kami dito sa province ng Tanay. Kasi ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng puntahan. Tapos, since nalaki kami ng probinsya, lalo na po ako, laki ako ng Ilocos. So, maano po ako sa bundok, sa mga ilog-ilog na ganyan. So, parang yung mga childhood, experiences mo, gusto mo rin ma-share dun sa anak mo. Yan, anak ko nga po rito, which is saan nyo pinangalan, itong campsite? Sa kanya po, Campo Enrico. Campo Enrico. Kaya Campo kasi sabi ni Mrs., parang gawin natin Campo, military ka, gawin natin Campo. Tapos Enrico, Campo ni Enrico, parang ganyan, pero Campo Enrico lang po siya. Okay, Ken, ano yung mga learnings ninyo dito sa ginagawa ninyo na though sabi mo nga hindi pa 100% ready, but of course yung experiences marami yan. Ano yung mga pwede mong i-share sa mga audience natin para ma-inspire din sila? Yung mga goals, di ba? Kasi ang ina-aim mo lang lagi yung goal mo. Parang ituloy mo lang kasi parang part ng process yung yung mga magiging problem mo towards yung goal mo eh. So parang absorb mo lang siya, at least nagiging lesson mo siya, tapos para the next na step mo, kung saan man yung next mo na goal, at least alam mo na kung anong gagawin mo, hindi ka na yung parang nangangapa pa. At least medyo ka nang may idea ka na na pwedeng magamit. Ayun po. Ayan, Ken. Though hindi pa 100% open. Hindi pa po. So primarily para lang sa mga friends ba, ganyan? Hindi naman po. Bali by July po siguro. Pwede na. Mag-accept na po kami ng ilang weeks na lang. So invite mo na sila, baka pwede silang pumunta rito. Ano yung may Facebook account ba? Yes, contact numbers? Bali, i-check nyo po yung Facebook account namin, Campo Enrico. Yung Campo niya po is letter K. As in, Campo, okay. Tagalog. Campo Enrico. Then, message nyo po kami kasi by July po siguro, magre-release na po kami ng mga introductory rates namin. Yan. Kasi ayan po, makikita nyo po rito, sobrang relax. Makikita nyo naman po yung ilog. Pag tag-ulan, sobrang safe naman po yan sa bata. Hindi naman po siya nakakatakot na biglang flash flood. Saka nakabantay naman po kami. Ayan. Safe po kayo rito. Ken, babalik kami dito. Yes po, sir. Gusto ko ma-experience yung bonfire, ganyan. Bonfire. Yung mag-overnight dito. Yes, ma-experience yun, sir. Pati yung mga sea of clouds natin dito. Gusto ko ma-experience yung tayo pala yung andito ka dun sa lugar na tinatanaw mo na puro sea of clouds. Andun ka sa loob. Opo, yan po yun. Tayo na sa ilalim ng mga clouds. Yan po. Alright, Ken, thank you so much. Pinagbigyan mo kami. Maraming salamat po sa pagbisita. Hoping na makasama ka namin dito mag-camp. So, pauwi na po tayo. Nagmamadali ho tayo umuwi kasi ngayon po, mamayang gabi ay may travel ho tayo. Papunta ho tayo ng China. So, Hong Kong and then China. And then yung mga anak ni si Enrico. Andito pa si Enrico. Nagsiswimming pa kahit ang lakas-lakas na ng ulan. Ang sarap sana mag-overnight dito kasi ito yung gusto-gusto kong climate talaga, yung umuulan, yung malamig, tapos nandun ka lang sa probinsya at wala kang ginagawa kundi natutulog lang. Yun yung buhay na gusto ko, yung gusto kong ma-experience yung ganon. Yung wala lang, relax ka lang, walang oras, dead ma sa lahat ng bagay. Tulog-tulog ka lang kasi malakas ang ulan, malamig, masarap matulog. Sana maka-experience tayo ng ganung buhay.
No? So perfect itong lugar na to, kaya nga lang kailangan nating umalis kasi hindi pa ako nakakapag-impake ng gamit. Yan, at in a few hours nandun na tayo sa airport. Ang ganda ng lugar, taas ng bundok na yan. So dumadaan ho tayo sa ilog. Ayan o. Yan yung adventure dito sa Campo Enrico. So ito po yung community dito sa lugar. So may mga ano talaga, may mga residents talaga dito sa bundok. In fact, isang barangay po ito. So tatawid tayo ulit ng ilog. Ito na yung huling tawid na ilog. Medyo malalaki yung bato dito. Dandan. Oops. Grabe. Anong oras tayo pupunta na airport? 11 to 12 at Tapos sabay-sabay daw tayo mag-immigration. check-in. Check-in. Doon pa sa labas. So sabay-sabay nga tayo sa immigration. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.